Pag-freeze ng bank accounts ng mga miyembro ng humanitarian organizations. Malaking perwisyo raw ang dinudulot nito sa mga tagahatid ng serbisyo sa mga komunidad. Anong karapatan ba ang nilalabag ng ganitong panggigipit? Yan ang tatalakayin sa Rights Watch. 29 na non-governmental organizations o NGOs na ang naaapektuhan ang operasyon matapos sampahan ng terrorism-related cases kabilang ang financing terrorism. Ayon ito sa pinakahuling tala ng National Union of People's Lawyers o NUPL at Defend NGOs Alliance. Kaakibat ng mga kasong ito ang pag-freeze ng kanilang bank accounts. May 58 na individual din ang kinasuhan ng paglabag sa Terrorism Financing Prevention and Suppression Act at nangangambang ma-freeze din ang personal bank accounts. Isa si Petronila Guzman sa pinakahuling kinasuhan ng financing terrorism noong Oktubre. 30 years naging staff si Guzman sa Kadwami, isang development NGO sa Northern Luzon. Ang Kadwami po ay nagdi-deliver ng relief sa panahon ng kalamidad. May mga kampanya rin po kami sa environment, para sa protection ng ating environment. Meron din po kaming research, training and organizing, at saka yung sa projects po, pagbibigay po ng maliitang socio-economic projects para sa mga magsasaka. Isa ang Kadwami sa mga nakaranas ng red tagging mula sa pinaghihinalaang mga state agents. Sa katunayan, marami sa mga sinasampahan ng financing terrorism ay mga progresibong individual o organisasyon na nagbibigay ng tulong sa mga komunidad. Anong karapatan nga ba ang nalalabag sa ganitong paggamit ng batas? Nilalabag niya yung mga batayang karapatan ng mga organisasyon, yung tinatawag nating freedom of association. Kaakibat niyan yung freedom to access financial resources. Kapag wala kang access sa mga resources mo, hindi ka makakakilos, matitigil ang iyong operasyon, at higit sa lahat, hindi ka makakapagbigay ng serbisyo sa mga komunidad na pinagsisilbihan. Dagdag ng NUPL, kapansin-pansin daw ang pagdami ng ganitong kaso mula nang ipasa ang Anti-Terror Act noong 2020. Inuugnay yung mga lehitimong aktibidad ng mga non-profit organizations o kaya civil society organizations bilang terorismo daw, samantalang ito ay pagbibigay lamang ng humanitarian assistance o kaya development sa mga komunidad na talagang pinabayaan. No? Pero bakit nga ba NGOs ang pinupuntirya? Ayon sa Kadwami, nakakuha sila ng dokumento tungkol sa tinatawag na Project Exit the Grey List ng pamahalaan. Layunin daw ng proyekto na maalis ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang di sumusunod sa standards ng International Task Force sa Terrorism Financing at Money Laundering. Kaya para may ulat sa task force na ito, ang kinakasuhan ng pamahalaan ay ang NGOs at humanitarian groups ayon sa NUPL. Nitong Nobyembre, tumungo ang Kadwami at ibang NGOs sa Commission on Human Rights para paimbestigahan ang Project Exit the Grey List. Maling mga targets yung kanilang pinupuntirya. Sa halip, no, napuksain yung mga tinatawag nating financial crimes, no, na papasok sa definition ng money laundering. Ang ginagawa nila ay pini-freeze nila yung assets ng mga NGO. Dahil sa dumadaming kaso ng financing terrorism, binuo ng iba't ibang grupo ang Defend NGOs Alliance para kontrahin ang panggigipit ng pamahalaan. Giit nila, walang masama sa ginagawa nilang serbisyo sa mga komunidad. Hindi sila ang problema, hindi yung CSOs. Kabaligtaran nga sila yung bahagi ng solusyon sa mahabang panahon dahil sila yung nagbibigay ng tulong doon sa mga nangangailangan.